Hello everyone! Ngayon ay gumawa na naman ako ng video para sa ating Module 2 sa second quarter. So, lahat ng pinasa kong video simula nung una ay lahat yun ay ating gagamitin sa topic na ito. So, yung topic natin ay about graphing polynomial function. So, before tayo mag-proceed dyan, i-recall muna natin kung ano yung polynomial function. A polynomial function is a function of the form f of x is equal to a sub n x to the n power plus a sub n minus 1 x to the n minus 1 power plus triple dot plus a sub 0. So, ang ibig sabihin yan ay ito. Yung a sub n natin ay tinatawag na coefficient. Or, yung pinakauna is leading coefficient. Then yung n, ito yung exponent natin. Which is, lahat dapat ng exponent ay positive integers. Then next, leading term. Pag sinabing leading term, yung unang term na may pinakamataas na exponent. So, yung pinakauna ay ito. So, that is leading term. The next, constant term. Yung a sub 0. Ibig sabihin, yung walang variable. So, yung pinaka-last. Example, okay, ito. Ito ay example ng polynomial equation. So, paano natin hanapin yung coefficient or leading coefficient? So, nasaan ba dito yung may pinakamataas na exponent? So, ito yung may pinakamataas na exponent. Then, dito tayo kukuha ng leading coefficient. So, yung leading coefficient dito ay ito. The leading coefficient is 3. So, meaning to say, our coefficient or leading coefficient, that is 3. Okay, dito. Then next, yung positive integers natin. So, yung term na may pinakamataas na exponent ay ito. That is 3. Kaya naman yung n natin ay 3. Then next, leading term. Okay, yung leading term natin is 3x cube or to the third power. Then constant. Yung constant natin dito ay 27. Okay, ganun lang mag-determine ng mga leading coefficient, exponent with positive integers, leading term, and constant. From this example of polynomial function, let us determine the leading term, leading coefficient, degree, and exponent, then constant term. Okay, sa leading term, para malaman natin yung pinakauna na leading term, magbe-base yan sa kung sino yung may pinakamataas na exponent. So, sa mga term na to, yung may pinakamataas na exponent ay ito. So, yung leading term natin is 3x to the 4th power. Then, leading coefficient. Okay, since ito yung leading term natin, dito tayo kukuha ng leading coefficient. So, which is 3. Yung leading coefficient. Okay, yung 3 ba positive or negative? So, that is positive. Okay, that is positive. Next, exponent or degree ng first term. So, yung first term natin ay mayroong exponent na 4. So, kaya yung 4 ay yung exponent natin. So, ano ba yung 4? Odd or even? So, that is even. Okay, next, constant term. Nasaan dito yung constant term?
So, ibig sabihin yung constant term dito ay yung walang variable. So, which is 6. Okay. Ngayon, kompleto na yung ating mga leading term, leading coefficient, degree exponent, and constant term. Now, let us proceed to the graphing of polynomial function. So, ito yung una muna natin gagawin, yung pag-identify ng end behavior. Okay, pag sinabing end behavior, it is a description of the values of the function as x approaches positive infinity or negative infinity. So, ibig sabihin nun, kung yung function ba ay papunta doon sa x infinity or positive infinity or negative infinity. Okay, ganun yung ibig sabihin. So, ito yung example ng graph na merong even and merong odd. Ibig sabihin ng even ay na yung ginamin dito ay yung exponent. Pag yung exponent ay even, let's say for example, squared, x squared, x to the 4th, x to the 6th, 8. Merong ganyan na exponent. So, dito natin malaman kung saan papunta yung graph. Okay. Pag even siya, yung exponent, yung graph natin, even siya tapos positive, yung graph natin magsisimula dito. Halimbawa, x squared. Yung graph natin, dito siya mag-start kasi positive, then papunta doon. Okay? So, ganun yung maaring kalabasan ng even. No, isang curve lang. Right side of the graph, rising. Left side of the graph, rising also. Then, pag to the 4th power, ibig sabihin, dito muna sa taas, bababa, tataas, bababa, tataas. Kung mapapansin ninyo, merong 4 na points na dadaanan. Right side of the graph, rising. Left side of the graph, rising also. If our leading coefficient is negative, ganito yung graph niya. So, yung right side, falling, left side, falling. Para sa polynomial na may odd exponent, ganito yung graph niya. Sa right side, nag-rise. Sa left side, nag-fall. Then, sa negative na odd, ganito yung graph niya. So, sa right side, falling. Left side, rising. For our degree of 1, we have polynomial function y is equal to 2x plus 1. So first, para malaman natin yung graph, alamin muna natin yung leading coefficient kung positive ba siya or negative. Okay, our leading coefficient ay 2. Okay, ito yung leading coefficient natin. Okay, how about the degree? Okay, yung degree, magbibase tayo dito sa first term. So, yung degree ng x ay 1. So, kaya naman 1 yung degree niya. Leading term natin is positive. Okay, positive siya kasi 2. Okay, then degree 1. So, 1 lang siya. Okay, yung degree natin ay 1 lang. So, ibig sabihin yan ay odd. Okay, add. So, sa pag-graph, pag positive siya, start siya dito sa taas, papunta sa baba. Okay, ibig sabihin ng add, magkabaliktaran yung takbo ng arrow. Yung isa ay nasa taas, yung isa ay nasa baba. Okay, what if ganito yung polynomial function? So, we have negative 3x plus 1. Ibig sabihin, nasa degree of 1 pa rin tayo. So, ano yung leading coefficient niya? Leading coefficient is negative 3, which is
negative. So, ibig sabihin, negative siya. Okay, then, yung degree. So, yung degree niya is 1, which is odd. Okay, pag negative siya, ibig sabihin, mag-start tayo sa baba. Then, papunta sa taas. So, pag add, dapat magkabaliktaran yung arrow. So, isang line lang. Okay, ibig sabihin that is straight line. So, ganyan yung pag-graph ng polynomial na to. Para naman sa polynomial na to, ito ay merong degree na 2. Or for the polynomial na merong exponent na 2. So, or quadratic. So, ito yung polynomial function of y is equal to x squared plus 4x plus 4. Okay, anong gagawin? Alamin muna natin yung leading coefficient. So, leading coefficient natin is nandito. So, since x lang siya, ibig sabihin 1. So, 1, that is positive. Okay, positive yung leading coefficient natin. Then, yung degree, okay, ito yung 2. Okay, yung 2, that is even. Okay, even siya. So, ibig sabihin, yung dalawang arrow, maaring parehas pataas, maaring parehas pa baba. So, start tayo dito sa leading coefficient. Since na positive, ibig sabihin, nandito yung isang arrow. Then, yung isang arrow nandito rin sa taas. Pareho siya sa taas. So, parang ganito yung graph niya. Okay, ganyan. So, yung dalawang factor or dalawang roots ay dadaanan ng graph. So, ito yung, kung alam natin yung factor niyan ay dadaanan ng graph. So, ganyan yung example. What if ito ay negative? Negative x squared plus 4x plus 4. So, ibig sabihin, babaguhin natin yung leading coefficient. Magiging negative na siya. Negative. Okay, then, our exponent or degree, that is 2, which is even pa rin. So, saan tayo mag-start since na negative? Okay, mag-start tayo dito sa baba. So, dito nang start, dito yung end. So, pag ganyan yung graph niya. Okay? So, dalawa lang, isang curve lang. So, pag degree of 2, isang curve lang siya. Okay, next example. Paano i-graph pag meron ng degree of 3. So, unang gagawin pa rin, hanapin natin yung leading coefficient. So, yung leading coefficient ay ito. So, since 1 lang siya, and that is positive. Okay, then, yung degree niya, 3. So, ibig sabihin add. Okay, pag add, yung isang arrow nasa baba, yung isang arrow nasa taas. So, since positive, start siya dito, yung arrow niya. Then, yung last arrow nasa baba. So, paano yung graph niya? Okay, yung graph niya, bababa muna, lalagpas dito sa x-axis, then tataas. Then, bababa.
Okay, ito na yung graph ng polynomial function na may positive leading coefficient. So, what if naging negative siya? Meron na siyang negative x cube. Okay, pag meron ng negative x cube, ibig sabihin, magbabago yung graph niya. Okay, ito gagawin nating negative. So, negative na siya. Okay, then, yung degree natin is 3 pa rin, din add. Ibig sabihin, 3. No? 3. So, pag add, yung isang arrow nasa baba, yung isa ay nasa taas. Baliktad. Magkabaliktad. So, ibig sabihin, start tayo sa baba kasi negative. So, yung arrow niya, sa baba muna, din yung last ay sa taas. So, parang ganito. 1, 2, 3. So, merong 3 roots yung ating polynomial. No? So, ibig sabihin 3 degree. Ganyan yung polynomial na may degree of 3. For our next example, we have polynomial function of y is equal to negative 4x to the 4th power plus 3x to the 2nd power or squared plus 12. Okay. So, ano yung leading term dyan? Yung leading term ay ito. So, nasaan yung leading coefficient? Leading coefficient ay negative 4. So, since na negative siya, leading coefficient natin is negative. Okay. Yung degree or yung exponent natin. So, yung may pinakamataas na exponent ay 4. So, that is 4, yung degree. Then, yung 4, that is even. Okay, pag even, maaring magkaparehas yung arrow pataas. Maaring yung arrow magkaparehas. Ang graph ng arrow ay pababa. Or yung sketch. So, since na negative yung leading coefficient natin, mag-start tayo dito sa baba. Okay. So, yung graph niyan, or yung sketch nito is start muna dito sa baba, din tatapos dito sa baba. So, maaring ganito, 1, 2, 3, 4. Okay? Kasi negative siya. Lahat ay pa baba. So, what if positive siya? Positive 4x. So, of course, magbabago naman yung graph niya. Okay. Yung leading coefficient natin magiging positive na siya kasi positive 4 na siya. Okay. Saan mag-start? Okay, dito. Sa taas. Saan tatapos? Of course, sa taas pa rin. Kasi even. So, yung graph niya, 1, 2, 3, 4. Okay, ganyan yung magiging graph ng polynomial na to. Okay, what if ganito yung polynomial function? Meron siyang degree of 10. So, paano siya i-graph? Okay. Una, identify muna natin yung leading coefficient, kung positive ba siya or negative. So, yung leading coefficient is 2, which is positive. Okay. Then, degree or exponent natin is 10, which is even. Okay, paano na i-graph ito? So, since na even siya, ibig sabihin, yung dalawang arrow
ay parehas na sa taas. Okay, pataas siya kasi positive. Pag negative siya, pababa. So, since 10 degree, so yung curve niya, magbibilang tayo ng siyam na curve. Or, 10 intersection sa x-axis. So, parang ganito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganun karami yung intersection ng polynomial sa ating x-axis. Always remember, pag yung exponent natin ay puro odd numbers, so maaaring ganito yung graph niya pag positive. So yung una dito sa right side, sa taas mag-start. Then sa left side, pababa siya. So kahit anong odd numbers na positive siya, ganito yung magiging kalabasan ng graph. Ano? Mag-depend na lang yan kung ilang factor yung or ilang curves yung mailalagay sa graph. Then pag negative naman, mag-start sa baba, then tatapos doon sa taas. So kung sa math pa, kung tawagin ito, yung x papunta sa right side, yung x or x approaches positive infinity kasi papunta sa positive. Then yung y naman, y approaches positive infinity kasi positive ito. So sa left side naman, yung x natin approaches negative infinity kasi pa negative siya. Then yung sa y, yung y approaches negative infinity. Okay? Then dito sa negative, sa tinatawag na end behavior. Okay, end behavior, sa graph na to, x approaches positive infinity, then y approaches negative infinity. Then sa left side, sa x, okay, yung x niya is approaches negative infinity. Then yung y naman approaches positive infinity. So ganyan yung end of behavior or end behavior. So dito sa even, so ito ibig sabihin yung sa right side, yung x approaches positive infinity. Then yung y naman approaches positive infinity. So sa left side, x approaches negative infinity. Then yung pataas, y approaches positive infinity. Then dito sa negative, so pag ganyan yung graph niya, ibig sabihin yung dalawa ay parehas pababa. So yung x niya approaches positive infinity. Then yung y niya approaches negative infinity. Okay, sa left side, yung x approaches negative infinity. Then yung y niya, y approaches negative infinity pa rin kasi pababa. So ganun lang yung end of behavior. Okay, let us try this example. We have polynomial function of y is equal to x plus 3, then x plus 2, then x minus 1. So, yung polynomial function na to ay naka-factor form na siya. Okay.
So, paano natin siya i-graph? So, una, hanapin natin yung mga value ng x gamit ang zero product property. So, we have x plus 3 is equal to 0. So, we have x, transpose natin, magiging negative 3. Then, dito, x plus 2 is equal to 0. So, transpose, x is equal to negative 2. Then, dito, we have x minus 2 is equal to 0. Transpose natin, magiging positive. X is equal to 2. So, ito na yung mga value ng x natin. Okay, sa graph, paano natin i-graph? So, kung mapapansin natin, tatlong factor siya. So, ibig sabihin, tatlong exponent. So, pag ito merong isa, merong isa, merong isa. So, ibig sabihin, pag tatlo yung exponent niya, that is add. No, that is add. Okay, then, paano ma-determine yung leading coefficient? Okay, ma-determine natin yan dito sa pinaka-start. So, pag multiply natin x times x times x, that is x cube, which is yung x cube, that is merong 1. So, that is positive. So, meaning to say, add number siya, yung exponent niya is odd, then yung leading coefficient is positive. Okay, paano i-graph? So, ganito na. Okay. So, ito yung x, ito yung y axis, x axis, negative y axis, negative x axis. Okay. Nasaan yung negative 3 dito? So, ilalagay natin yung negative 3, and nandito yung negative 3. Ito. Negative 2. Okay, negative 2 ito. Then, positive 2. Positive 2 naman ito. Okay, ano yung position ng graph? Since positive, nandito siya sa taas mag-start. Then, ano yung graph niya? Add. So, ibig sabihin yung add, yung isang arrow nasa taas, yung isa ay sa baba. Opposite siya. So, sa baba yung isa. Okay. So, pag ganito na yung gagawin natin, ibig sabihin, dito dadaan yung graph natin. Okay. So, maaaring ganyan yung magiging graph ng polynomial function. Dadaan siya sa mga yung value ng x. For our next example, we have polynomial function of y is equal to 2 times x plus 2 squared, meaning to say dalawang x plus 2 times x plus 1 times x minus 1. So, itong polynomial na to ay naka-factor form. Okay, unang gagawin para ma-graph natin siya, kukunin natin yung value ng x. So, yung value ng x, gagamit tayo ng zero product property. So, x plus 2 is equal to 0. So, we have x is equal to negative 2. Okay, then, ito, x plus 1 is equal to 0. Then, x is equal to negative 1. Then, dito, x minus 1 is equal to 0. Then, x is equal to positive 1. So, andito na yung mga value ng
x. Okay. Ito, pansinin nyo ito, meron siyang merong exponent na to. So, ibig sabihin, dalawang negative to siya. So, yung tawag dyan, pag dumoble-doble, ibig sabihin, multiplicity of negative 2. So, yung function na to, merong multiplicity. Okay. So, paano i-graph? Of course, i-determine natin kung yung polynomial na to is odd or even. So, sa mga exponent, meron itong 2, merong 1, merong 1. So, ilan na lahat? Merong 4 na exponent. So, since 4, that is even. Okay. Then, leading coefficient. Paano malaman? So, dito sa pinakauna, since x times x times x times 2, so we have 2x cube. No? 2x cube. So, yung 2, that is positive. So, we have positive. Meaning, sa taas siya magsisimula. Okay, ito na yung graph natin. So, we have okay. So, we have positive 1. Ito yung positive 1. 1, 2, 3. Ito yung 0. Negative 1, negative 2, negative 3. Negative 1, ito. Negative 2, ito. Okay. So, dito, sa negative 2, dalawa siya. No? Pag dalawa, ibig sabihin, doon siya magko-curve. So, since even, ibig sabihin, yung dalawang arrow niya ay maaring parehas pataas, parehas pababa. Since positive, mag-start yan sa taas na arrow. Then, tatapos siya sa taas din na arrow. So, paano na i-graph siya? So, maaring ang graph niya ay ganito. So, dito, dadaan muna. Then, pupunta dito. Then, pupunta dito. Then, pataas. Okay? Ganyan yung magiging graph ng polynomial function natin pag merong multiplicity. So, ibig sabihin yung multiplicity, diyan dadaan or diyan magkukurve yung ating graph. Okay, let us try this example. So, we have a polynomial function of y is equal to x squared plus 4x plus 4. Okay, paano natin i-graph yung polynomial function kung naka-standard form pa siya? So, ibig sabihin, kukunin muna natin yung factor form or i-change muna natin sa factor form. Then, kukunin yung value ng x. Then, ilalagay yung mga value ng x doon sa Cartesian plane sa x-axis. Then, yun na yung graph niya. So, una, kukunin natin yung factor nito. Ano ba yung factor ng x squared plus 4x plus 4? Okay. So, dito, sa pagkuha ng factor, pwede tayong gumamit ng factor theorem or synthetic division method. So, yun yung easy na pwede gamitin para makuha yung mga factor. So, dito, para malaman natin yung factor, i-determine natin kung ilang factor to. Merong exponent na 2. So, meaning to say, dalawang factor siya. Okay, yung ginamit na variable ay x. Okay, then yung constant term natin is 4. So, yung constant term, merong kinalaman dito sa result na to. So, ano ba yung factor ng 4? Ano ba yung magiging factor niya? So, pwedeng 1 times 4 or 2 times 2.
nandyan lang sa dalawa yung pagpipilian natin. So, para malaman, pwede nating gamitin yung synthetic division method or factor theorem, no? So, synthetic, so meron tayong 2. So, we have 2. Then, copy natin yung numerical coefficient na 1, merong 4, merong 4. Pag yung remainder nito is 0, ibig sabihin, factor siya. Okay? So, bring down 1. Synthetic division ito, ha. 1 times 2 is 2. Then add. 4 plus 2 is 6. Then 6 times 2 is 12. So, meaning to say, yung result nito is 16. So, yung 2 is not A. Yung 2 na to ay hindi siya factor. So, try natin yung isa, negative 2. Okay, negative 2. We have 1, 4, 4. So, bring down 1. 1 times negative 2 is negative 2. 4 plus negative 2 is 2. 2 times negative 2 is negative 4. 4 plus negative 4 is 0. So, ibig sabihin, yung negative 2 ay factor siya. So, since, di ba, yung factor na to ay i-change pa natin kasi naka value of x pa yan. So, kailangan change into factor. So, magiging x transpose natin. So, magiging plus 2 is equal to 0. So, ito na yung factor niya. X plus 2. So, ibig sabihin ito, x plus 2. Then, yung isa, x plus 2 pa rin. Parehas. So, yan na yung factor niya. Okay, ngayon, kung mapapansin nyo, dalawa siya. No, dalawang factor na magkapareho. So, ibig sabihin, pwede natin isulat yan na x plus 2 squared. Okay. Ano ibig sabihin yan? Na may squared. Ibig sabihin, merong multiplicity of 2. Okay. Paano natin i-graph? So, we have exponent of 2, which is even. Then, yung numerical coefficient is 1, which is positive. Okay, saan mag-start? Sa baba o sa taas? So, of course, since sa positive, sa taas siya. Okay, nasaan dito yung 2? Kunin muna natin yung value ng x. X plus 2 is equal to 0. Then, x is equal to negative 2. So, ito yung 1. Ito yung 2. Negative 1 at saka negative 2. So, yung negative 2 natin is nandito. Okay. Paano yung graph? So, yung graph mag-start dito sa positive side. Right side sa positive. Since even, yung isa sa taas, yung isa naman sa taas. So, magiging ganito lang yung graph niya. Okay? So, maaaring hindi V or ganyan lang, curve. Pag may multiplicity, ibig sabihin, dyan liliko yung graph. Pag wala, ganito yung graph niya. Dadaan sa dalawang x-axis. So, that is the graph of x squared plus 4x plus 4.